Ano pa ba? Ano pa Yeah, bang maganda nating, pag-usapan? May yeah, idea ka kung pa may ba? curious ka pa kasi I think we could like talk about a lot more off the record, kasi I feel like may mga topics na like, oof, gano'n. Pero like O parang parang ano, may yeah, yeah, yeah. video chat na lang. Video chat na lang. Ayoko maging personal, eh, parang hirap Actually, nating puwede naman, sasabihin ko naman kung next topic. ang hirap nating personalin, eh. Ako Yeah, nag-iisip kung din ako ng meron ka mga pa, yeah. questions sa'yo, eh, like, sa'kin I don't mind ano, Yeah. pag-usapan yung nakaraan. Okay. Shit. Ako ba muna? Sabi ako, Go for it, yeah, kung parang 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 may gusto ko parang sabihin, ang yeah. I'm lalaki excited. sa lalaki, 'no? Welcome sa Midnight Crisis, guys. Hi, what's up? Thank you so much, Ryan, for the opportunity. Yeah, welcome. Sa And time and effort, yeah, ayan. Thank you so much. here, sign, XYNNDSIGN, and kasama ko si Mark right now. Mark Yes, sir. Cruz. Yes, Sige, can you introduce yourself? Mark Cruz, yeah, nag-transition ako from different animal to different animal. Oo, nag-change name ako, eh. Topic ba natin 'yon? Yeah, ano lang yung name tag mo basically? Anong prefer mong itawag ka? So, I used to be Becky. I mean, medyo straight na ngayon. Kidding aside, full name was, alam ni Sai yan na Mark Anthony Natividad ako nung elementary kami. But since nag-citizenship ako dito sa States, nagpalit ako ng, hindi naman like totally like, pinalitan ko yung pangalan ko, but pinaiksi ko lang to Mark Cruz. Mark Cruz. Mas madali. So 8 letters na lang siya. Mhm. Yeah. Kasi So- meron kang karapatan na magpalit ng name or like last name or first name sa naturalization, sa pagiging if you're transitioning sa green card to citizen, US citizen. Yeah. So basically yun, nawala na yung Filipino citizenship natin, but sa puso't isip talagang Pinoy na Pinoy tayo. For sure. Mhm. Okay. Yes, sir. Kamusta bang weather side? Kamusta bang Weather weather? here, nakabukas na yung electric fan. Yung fan, Pero here, mainit? fan hindi marinig ng mic. Pero like for the past magjo-June na, naka-jacket pa rin kami here sa New Summer. Jersey. So Almost summer na. yeah. Pero yeah, like you said, I guess na-spoil mo. So you've been here na sa United States, same with me. So saang state ka, kung pwede mong pwede ba sabihin yun? Pwede mo ba i-share kung anong state? Yeah, walang problema. Dito ako sa Missouri, Midwest. Basically, Midwest, yeah. basically technically somewhere sa Midwest, Missouri, hindi siya ganun ka-popular tulad ng New Jersey. Malapit kasi sa New York, eh. Katabing-katabi. Yeah. So yeah, for 8 years. I've been just palipat-lipat lang din ng city. Yeah, how many cities I've been to, like 3 major cities dito sa legit. Sa past 8 years mo. Sa loob ng, kala ko states, sa cities within. Within, yeah. So ayun, okay naman so far. Mas hindi ko masyadong gusto yung weather, like talagang sobrang bipolar ng weather. Dito sa Midwest, sa Missouri, like mamaya mainit, mamaya malamig, mamaya ulan, mamaya araw. Parang you can get 4 seasons in 1 week or 1 day. Yeah. Ganun ka-weird ng weather. Yeah, dito din sa New Jersey for sure, like parang uulan, as in yung isang araw sobrang umulan, and then the next day sobrang init. So parang I don't know what's happening here. Like stormy, tapos biglang sunny, no? Tapos biglang sunny, yeah. Kaya nakakalito. Global warming, climate change. Yeah, for sure. Magbago na tayo. It's gonna take a while. Magbago ng mga tao. Hopefully, it's gonna take a while. Yeah. Yeah. Pero yeah, wait, before, kasi nag-jump tayo. So, I guess like we'll go back sa beginning kasi like parang, yun nga, it's cool na nandito ka. And again, thank you for, ikaw nag-catch up tayo. Salamat din sa opportunity. Yeah, the other week. Tapos, ikaw willing mag-guest, so thank you. I just, thank you. Hindi, nakita ko kasi natutuwa ako. Like, sabi ko, may podcast isa, might as well, ask him if I can join and share some thoughts and, I don't know, lessons and whatever, learnings, I don't know, failures and, I don't know, ups and downs. Yeah, para tayo dito sa,
Lalo need ko ng advice. Actually, hindi lang tayo dito. Go ahead. Hindi kasi like, ako kasi like 2 years pa lang ako here. And you said like 8 years ka na, mag-isang decade ka na here. So I feel like need ko ng like tips and tricks of the trade. Tips and tricks. Mga ganun. Pero later, we can discuss it later. No? Yung mga discarte here. Kasi I feel like mga strategy here na like, di ko pa to take advantage basically. Pero like, to I guess to like begin everything para may context. So, I feel like, this is crazy to think kasi like, parang ano na tayo, nagda-drop in and out from time to time. Pero like, kilala natin isa't isa ever since elementary. So si Jabez is my co-host. Grade 4th grade. Yeah, crazy. Kasi si Jabez, nag-meet kami. Best friend ko si Jabez. Yeah. Ano na kami, like, since grade 6. Pero ikaw, mas kilala kita, like, earlier than that. So, like, that's crazy na, like, nandito na tayo now, decades later, you know, it's the same state, or hindi same state, same country, basically. Crazy. Yun lang, ang crazy. Right. 4th grade, galing pa ako ng ano niyan, transferi pa ako nun from Cavite. I didn't know that. Wow. Dasmariñas ba kami nun? Yeah, kasi 3rd grade, first, second, 3rd grade sa Cavite kami niyan. Then we moved sa Quezon City, although may bahay na kami sa Quezon City back then, way back pa. And then yun nga, 4th grade, sa elementary school natin, and then ayun na, 4, 5, 6 grade, and ayun. The rest are, the rest is history na. Yeah. Kumbaga, sobrang vague. Feeling ko mas matalas memory mo sa akin. Kasi legit, yung elementary life ko, I feel like parang blur lang. Parang fragments of memories lang. May natatandaan lang akong moments. Moments lang. Pero hindi ko natatandaan yung... Yeah, parang... Sinabi mo kanina, before we started yung recording na nag-boy scout tayo both. Naisip, oo nga no. Hindi ko... Natandaan ko, oo nga no. We did. Joined. Yeah. Yeah, for straight 3 years yata, kung hindi ako nagkakamali. Ewan ko lang kung if correct me if I'm wrong, kung talagang straight kang Boy Scout din for 4th grade, 5th and 6th. Kasi ako, parang diniretso ko na tinapos ko siya ng 3 years eh. Tapos I think oo, kasi nag-officer ka rin eh. No, I think naging officer ka rin, di ba? I think ikaw ang nag-officer. Ako talaga hindi ko siya sineryoso, bro. Yeah, exactly. Yeah, remember colors yung sa flag. Oo. Tapos ang ano lang doon nung nag-join tayo, hindi lang ako nakasama sa mga camping. Parang kayo lang nila, at magbanggit na ako ng name siguro kung okay lang. Kayo nila nila Jerome, nila Lester, nila Jade. Alam ko nakapag-camping kayo outside the school sa UP Diliman yata. If I'm not mistaken. Hindi ko alam kung nakasama ka. But I think hindi. Legit, sobrang pabaya ako nung elementary ako. Sobrang akong, gagamitin ko yung word, gago. As in, umabsent ako. I think hindi ko talaga siya sinoso, bro. Promise. Kaya yung I feel like seryoso. Kasi even yung camping, hindi ko na natandaan yun. I feel like at that point, nag-drop off na ako ng Boy Scout eh. As in, hindi ako, unofficially, hindi lang ako pumasok. Hindi na ako nag-attend. Ganun ako nung bata ako. Sobrang, anong word yun? Basta makulit. Wala akong sense of responsibility. Kaya ganun. So probably 4th grade lang tayo nag-meet sa Boy Scout, no? So I think ikaw mas seryoso mo siya, yeah. Yeah, well, schoolmate naman tayo for that period of time na 3 years 4, 5, 6. Yeah. Pero sa doon ka na rin ba, same school ka na rin ba from 1st grade till 6th grade? Yeah, doon ako sa school. Grade 2, umalis ako for 1 year. Nung grade 2, nag-private school ako. Tapos bumalik ako doon sa Okay. Grade 3 hanggang grade 6 doon ko na tinapos yung 3rd grade till. Yeah. Okay. So, grabe ang bilis ng panahon, no? Sa no. That's why I'm telling you, like, wait, okay lang ba tanongin ko ilan taon ko na? I'll be turning 28 this year. Ganun na tayo. Ako, katanda sa mga viewers. I just turned 26 like nung March. Which is really? Crazy. Yeah. Kala ko same age tayo. Okay, but I think mas bumalik kasi. Yeah. 2 years, no? 2 years lang, no? Yeah, 2 years. Bumalik ka. Continue mo? Talatang-alata tayong edad ko. Pa 30 na. 30 na, no? Mga tito na, no?
Yeah. Actually, kaya din nabuo yung etong podcast kasi like, nung pumunta ako here sa US, like last year, I feel like, wala na, alam mo yung midnight crisis, midlife crisis. I guess like, nandun kami sa point nung friend ko, ni Jabis, na like, nasa quarter na tayo ng buhay natin. Was it a best friend or like, was he like a best friend or like? Yeah, since grade 6, bumibisita siya sa house, and then like, parang nag-continue lang, parang alam mo yun, dumikit lang. Tapos tumagal, nasanay ko hanggang sa, parang naging organic like development of friend. Kasi dati hindi kami close nung grade 6 eh. May iba akong mas close. So like, siya yung nag-stick lang talaga throughout the years. Hanggang like, naging, nakita na namin isa't isa, naging deep na yung friendship hanggang nandito na now. 2026, Right. So, pero yeah, like, yun, then gets fast forward, yeah, gets ko yung sinabi mo about like yung age. I guess ang dami nating pinag-usapan kasi like ang dami nating I guess thinking like, simula elementary kilala na natin isa't isa. Although personally kaya nga din ako nag-focus eh. Sabi ko, magano tayo nung elementary days. Kahit maiksi. Well, 3 years, ang tagal din nun eh. Do you remember? Anong first impression mo sa akin nung elementary days? Kasi promise, ang impression ko sa'yo, like, ikaw yung straight-laced kid na like, very responsibility. Parang, meron kang position sa Boy Scout, right? So, yung impression ko sa'yo ever since na, ay, matino to. It's straight A. Kasi hindi ba bulero, no? Sobrang hindi ba bulin? Yeah. So, nakita ko ano yung tingin mo sa akin. First impression kay Isa, hindi mo Felix, probably. Classmate tayo. Hindi ko na rin maalala exactly sign kong grade 4, 5, or 6. Pero, same. Di ba ang vague na, right? It's just, if I'm not mistaken, alam ko magkaklase tayo ng 4th grade. 4th grade, I think so. Yeah. Kay Miss Camanse. Do you still remember the name? That's crazy. I can't. 4th grade. Yeah. Yung may teacher na naka-glasses, Miss Alamin, siya ba yun? Yeah. Medyo payat, bata pa. Yeah. At may asawa rin na teacher, di ba? Si Mr. Kamanse, sa grade 6. Ang astig mo, Ben. Yung memory mo, I feel like... Hindi, lang. Kumbaga parang, hindi lang ako na bagok. Hindi lang ako na-disgrasya nung grade 4, 5, 6. Kaya yung utak hindi masyado na-alog eh. Yeah. Pero yeah, like, nakita ko yung parang impressions mo before of me. Kasi even myself, I don't remember much of like, so probably, nung nakita ko kagad si Sign. Hindi mo Felix first time classmate, 4th grade. Sabi ko, mabait to, matalino to. Pwede tong tropa. Magiging ka-good vibes ko to. Oh, interesting. Then eventually, ayun nga, we went to, ang bilis ng panahon kasi noon, 4th grade, 5th grade, 6th. Tapos nag-graduate na tayo eh. Yeah. Then kanya-kanya na nung after nung graduation, 'di ba, grade 6, junior high na. Tapos kanya-kanya na, watak-watak na anong idea, saan kayo mag-e-enroll for junior high, 'di ba? Hindi ko alam kung saan ka nag-junior high. Sa ano ba? Sa New Era High School. New Era High School na. Yeah. So 7th grade. Okay. Meron akong 7th grade is like Coronado. Nag-Coronados ka pa. Yeah, nakikita kita. For 1 year, yeah. And then, every once in a while. Yeah. Nakikita ka. Doon ka ba sa around the neighborhood? Do what? Doon ka ba sa around the neighborhood sa Coronado? Or? Hindi sa kami, sa may, dyan kami malapit sa may St. Anthony, sa may Banlat. Okay. Kaya mo ko nakikita kasi. Banlat Road. Malapit lang sa Napocor Village. Okay. And alam ko ikaw, kung di ako nagkakamali, dun ka lang sa may iskinita sa tapat ng Pasong Tamo Elementary School, nung school natin, doon sa may iskinita pababa. Yeah. Kila, magsabi na ako ng name ulit, malapit ka kila Yumi. Tama ba? Yumi. Oh yeah. Bro, Rojas. Yumi. Si Yumi, si Rojas. You have a crazy memory. You remember the names. Yeah. Oo. Yeah. Kaya thankful ako, hindi ako nabagok nung elementary natin eh. Medyo I'm mind blown. Medyo healthy. Yeah, medyo healthy. Ako I just yung may nga pala kapitbahay na. Yeah, kapitbahay ko yun before. It sucks na hindi siya naging close. I feel like kung ako yung person right now, I feel like mag-e-effort ako maging kausapin siya and stuff. Kasi kapitbahay lang kami, tsaka same school, alam mo yun, like opportunities mag-hangout. Congratulations.
sa kanya real quick. She got engaged yata or married. Congrats! Wow! Kay Yumi, yeah, shout out. Congrats kung nanonood ba for some reason, yeah. Kung mapanood niya or ng mga classmates. Yeah. It's hard to like reach out to them na kasi like it's been so long. Parang I don't know how to approach them. I guess tayo kasi dalawa like, I guess, you know, nagre-reply ka sa MyD ko, so I appreciate that. Nagre-reply ako. Yeah, pero sometimes lang hindi ko alam yung, you know, yung right? Ano yung pasok mo kung paano ka. Yeah. Ganun ako magparamdam, maglambing, para magre-react ako. Na eto, existing ako kung kilala mo pa rin ako. Yung parang ganun. Interesting. Like, natututunan ko na siya now. Like, ever since pumunta ako here, kasi before talaga, like, mahihayin ako eh. Actually, like, hindi ako nag-reach, hindi ako maka-online masyado. Pero now, nung nandito, like, lalo nung na-create yung podcast, parang naisip ko, okay, I need to be more like, you know, like, huwag ka mahiya mag-reach out kasi I feel like, kung gagawin nila sa akin yun, ako yung ma-flatter na, nag-reach out sila. So, parang, kung ano gusto kong maramdaman ko, parang gusto kong ma-feel nila, gusto mo ba? So, I guess parang yung mga naging guests namin throughout yung sa past year and a half, like parang ako na nag-reach out most of the time, hey, it's been a while, ganun. As in, ino-open up ko na agad. So, yeah, I get what you're saying na ano. Pero yeah, ito pa rin yung kaba minsan na parang, paano ko kakasapit na? Paano ko mag-hi in a way? You know? Parang ang hirap i-approach na kasi parang walang naging foundation yung bonding. Or like hindi kayo like hindi kami naging friends, naging close dati. Walang bridge. Hindi ganun ka-close, so. Ang bridge lang is... Pero tayo parang wala lang eh. Parang natural lang eh. Yeah. Meron tayong mga bridges na onte, pero like, alam mo yun, like hindi siya, kaya ngayon nga. Kasi, kunyari, kay Yumi is one. Yumi? Tama ba? I don't know. Like, ang alam ko lang, naging kaklase siya before. Si Zarina ang first name niya. Zarina Yumi Rojas. Kung di ako nagkakamali. You're name dropping everyone. Ang galing. You remember all the names. Yung mga first name, last name nung sa batch natin nung 4th grade, 5th grade, tsaka 6th. Kasi magkakaklase na lang yan sa tayo eh. All throughout eh. Hindi ko alam, nalipat-lipat kaya yata ng section. But naging kaklase ko yan sila straight for 2 years. Sa Diamond at tsaka sa 5th grade hindi eh. 5th grade si Sir Robin Ramos. Tama ba? Basta parang ganun, yeah. At one point, nag-connect tayo, parang ganun. Oo. Pero sabog-sabog lang talaga, yeah. Tas yun, parang kalat-kalat na. Yeah. Sino ng mga naging kaklase ng kung sino-sino. Kasi, para kailangan consistent ka, remember back in the day, nung elementary tayo, parang kailangan consistent ka academically, hindi lang sa mga extracurricular, activities, but academically talaga. Kailangan mong maging consistent para on top of ano ka dapat your game para maging yung section 1 kasi, kailangan maging ka doon, parang talagang laban ka talaga. Yeah. You keep your grades pretty good, Yeah. Para ma-keep mo yung section 1 mo. The status maging yes, para magkakasama pa rin kayo. Same until hanggang dulo. Yeah. Kasi parang yun ang labanan ng elementary. Pag nasa section 1 ka, you're like what's the best? Hindi lang academically or extracurricular. But para tinitingala kayo or section 1 si ganito, parang ina-idolize or ganyan na. Yep. But pressure yun kasi maraming matatalino nung elementary tayo. Ang hirap din. But 6th grade 6th grade doon lang ako naging section 1. Kaya naging kaklase ko na sila yung mga kaklase natin. Naging kaklase mo rin nung period of time na yon. Gotcha, yeah. Kasi 4th grade tayo, section 2 tayo eh. Katabi natin sila Philip Nadella. 'Di ba? ang supervisor nila noon. Si Philip. Si Philip nag-transfer siya from a different school. Section 1 sila noon, which is section, hindi ko na maalala yung exactly tawag Yeah. But section 1 sila noon, si Ma'am Dali, shout out kung nakikinig siya, napapanood niya to. She visit US sometime eh.
Alam ko Wow, nandito yung okay. mga anak niya eh. And Oh, alam wow, ko bumibisita sila. small world, man. Yan ang husband niya. So shout out. Tapos nun, dun nga tayo magkaklase. Talaga alam ko. Yeah. Sure na ako. 4th grade. 4th grade, yeah. Section 2. Section 2 tayo kay Ma'am Kamasay. 5th grade naman, section 2 pa rin ako. Hindi ko alam kung nasan ka. Ito nasa katabi nun, section 3. Like, doon 3. ako sa kabila. Yeah. Kay Sir ano? Sir, yeah, tama ka. Sir something. I forgot the name. Yung lalaki na parang medyo yeah. yung advisory nyo. Section 3. Yeah, may controversy siya. Yes. Oo, so magkakatabi lang tayo nun. Then, fast forward, grade 6. Doon ako naging section 1. Section 1, okay. Hindi Hindi ko ako doon, like, ko alam lalo, kung nasan. nag-chillax na ako doon, Emerald ako doon, section 5. 4. 4? 4 ba? 4 or 5 alis dalawa. Yeah. Because there's Pababa ako ng pababa. section 1, 2, section 1, 2, 3. Section tama 1, ka, 4 2, 3, yan. tapos 4. To 4 4. yun, yung sa Emerald. Yes, Kasi yes, Diamond, Amethyst, Jade, tapos Emerald. Parang ganoon, yeah. 4 Tama yata. kayo. Kami yung nasa, kasi may stairs sa gitna, tapos kami nagbabantay ng stairs doon pababa. Yeah. Sa SB building, Sunny Yes. Belmonte building. Yeah. Tapos Increase ng sobrang memory mo. Yeah, I remember pakintaban ng floor sa hallway. Kami yung pinakamakintab na floor kasi yung Kayo yata. Ma'am Domingo. Tapos yeah. oh. Proud siya na makintab kami lagi. Oo. Nakakatuwa kasi yung flag ceremony every morning na nakakamiss din niya, parang like the whole school yun. The whole school, yeah. Flag ceremony tapos flag retreat. Yeah. I mean, if you iba remember. natatanda ko kasi tanongin kita actually, kasi gusto ko like segue a bit, like ano yung overall experience mo sa elementary, kasi you seem to, I think obvious enough, you seem to remember a lot of details and names and like moments. Yeah. Ako personally, some ang moments. remember ko lang sa elementary ko is like sobrang torpe ko. Sobrang, especially no grade 6, like ang daming moments there. Kasi may crush ako from another section. Another topic for another day. Hindi ko na nasubaybayan yung love life mo eh. Pero that time Elementary, yeah. Basta yun yung something like, yung nag-stick sa akin na elementary life ka na, man, bakit sobrang mayayain ako, ganun, ewan ko. So parang gusto ko na tatanungin, ano yung overall experience mo sa elementary, I guess, and how did that shape yung going forward sa'yo? Kasi para sa akin talaga, naging ano lang ako doon, chill-chill lang eh, ng elementary. Relax lang. And yun yung naging parang nangyari sa akin Parang go with the hanggang high flow ka school. lang, no? Yeah, for Oo. sure. Kaya nakikita mo yung trajectory ko, pababa pa ba section, kasi like I just didn't care about the grades. At one point, I didn't care about the grades. So parang okay, chill lang ako. So yun nangyari. Ikaw daw parang yun nga, like Boy Scout. I think at one point nagkaroon ko ng like ng rango sa Boy Scout. And naging section 1 ka nung grade 6. So I feel like very ano ka, nung bata ka pa lang ano ka na agad, like Gina G sa... No, yes, side. Parang in-enjoy ko lang din talaga. Parang go with the flow lang din ako. In-enjoy ko lang din, and sabi ko, parang kumbaga, seize the moment, or like, enjoy the moment. Yung time ko nung elementary tayo, 3 years, kasi parang bilis lang din mga pangyayari nun. But yeah, a lot of friendship, maraming nabuong friendship at marami rin nasirang friendship nung elementary tayo, for sure, no? But yeah, in-enjoy ko lang talaga nung elementary, yung 3 years na yun, kasi transferring nga lang ako from Cavite. So sabi ko, kailangan I'll just make the most out of it nung elementary, yung 3 years ko na yun. Then junior high na tayo nun. Yeah. Medyo matured na tayo nun, so, that time. Ako hindi pa. ito nga yung thing eh. I feel like ko mas mabilis ka, or maybe mabagal lang ako. I feel like ako talaga, it took me a while talaga bago ako mag-sink in lahat, no? Magising na, oh shit, ano na ako, 18 na, or junior high na. ko, right? Kasi before talaga, I still remember, even in junior high, it's just like, lagi akong late. I just don't care about sa grades, hindi ako nagre-review. Kasi parang inisip ko data, alam ko naman yan eh. Which is medyo, yun yung problema ko data talaga that time na like, medyo, hindi naman ako book smart, pero like parang alam ko na yan, like, parang ganun, anyway, like, as in talaga the bare minimum lang, para lang makapasa. Enough lang para makapasa, kasi ayaw masyadong excel, kasi nakakatamad. Ganun talaga ako nung junior high. Senior high ako nag-change. Pero like, yeah, I feel like ikaw yung mas masipag. Yun, yung word na hinanap ko. No, not quite, hindi din naman nung elementary, hindi naman din ganun katalinuhan or kasipagan. Parang, lang nung ihip ng hangin eh. Sabi ko parang in-enjoy ko lang yung the things I've been doing, like yan sa
sa pag-build ng friendships, and then learning things elementary, 3 years. Parang ganun lang talaga. Good Sobrang yung impression lang. mo na ginawa mo dati. Oo, ganun lang. Kung ano lang yung dapat kong gawin, kumbaga, para ka nag-apply ng trabaho Like, ito yung job description mo. Gawin mo the best you can. Then parang, ayun lang, kung mag-excel ka, bonus na yon. Kung may makilala kang love life or like meron kang friendship na ma-build or magkaroon ka ng bonus, parang alam mo yun, parang ganun na lang, ganun talaga tumakbo yung 3 years na yun nung elementary. Isa sa akin na personal. Yeah. Gotcha. Interesting kasi I guess i-connect ka siya to something you said. So, sabi mo kasi like nag-transfer ka from Cavite, right? So, I guess i-zoom out ko lang a bit kasi like nangyari din sa'yo ngayon since umalis ka sa Pinas and nandiyan ka na sa US for sabi mo for 8 years. Like parang paano yung transition, I guess, or yung change? Kasi hindi ako, like, yung community ko, I guess, all throughout my life, very small lang, yun man. Like, malapit na yung school ko, yung bahay ko, nandiyan lang, literal, malapit lang talaga sa, pero ikaw, like, parang, grade 3, Cavite to Manila, as eventually, Pilipinas to US. Like, parang, how do you take yung transition? No? Yeah. I guess yung, to cope sa change, I would say, basically. Yes, sign. I would say na mag-evolve pa yung yung circle mo. And yung mga, ang friendship naman, madali lang naman ma-build up yan Pero like nowadays, you have to remember na hindi lahat pwedeng kaibiganin or kaibiganin. You keep it, you just keep it simple and small friends. Kasi yan ang natutunan ko din dito. Na hindi lahat pwede kaibiganin or dapat kaibiganin kasi alam mo tayo may mga tayo na mga Filipino traits na talagang negative na it can affect you mentally, emotionally, and then para magda-doubt ka like ba't ganun yung mga kababayan na nakarating dito na you're just hoping na maging kaibigan or like hindi naman like totally ka-close but may mga ugali na nadala at hindi na bago. So ayun, yun din yung isa sa mga natutunan for the past. Ano yung first impression mo doon? I'm curious, like yung first 6 months or first year, do you remember like what you felt or yung kung okay lang share mo yung napagdaanan mo sa first year more so? Kasi that's a big change, right? Like friends, I think family din, environment, I think lahat nag-change. Yeah, medyo right. How old ka nung lumipat ka here sa US? Nakarating ako dito October 8, 2018 na. Not 2018. Quite almost 8 years. Magi 8 years itong taon. Yeah. So 7 and a half, give or take. The first year, the first couple months, weeks, I was just still having that parang withdrawal or parang jet lag. No, hindi, parang homesickness. Homesick. Hindi na masyado kasi kasama ko yung kuya ko, si Utol. Okay. Shoutout kung mapanood mo si kuya, si Utol, si Miguel. Hindi masyadong ganun ka kasi magkasama kami. Ni Utol, ni kuya, So kumbaga, although hindi kami masyadong ganun sabay or nung pares ng kinalakihan kasi he was nasa Quezon City siya halos all throughout. Tapos ako nasa Cavite. Parang back and forth kami but basically hindi ako nahirapan, hindi masyadong homesick. Kasi magkasama kami nanay ko nandyan and then eventually mabilis lang although tumambay ako for almost 2 months just to like makilala yung ibang Pilipino ganyan kung merong community. Explore the places and then nagkatrabaho na rin. But I thought first if I should go back sa senior high school. Kasi galing ng Pilipinas, sabi mo yung transition kung paano yung naging nasa lanting ako niyan. Kung sino yung mga nanonood na nasa graduate ng lanting diyan shout out. Hindi ko na siya natapos sign. Oh wow. 11th grade, tama? Kasi senior high, 11th grade.
if I'm not mistaken, first sem, second sem, hindi ko na Yun na tinapos. yun. I needed to, migrate na dito sa States. So sabi ng nanay ko, whether you like it or not, magmamigrate ka. So kumbaga, ako, sa akin, tapusin ko man siya o hindi, wala naman din mangyayari. Kailangan ko talagang mag-migrate dito sa States. And to finish, tapusin na lang, maybe yung high school dito or yung senior high. But I chose to work. So yun. Oh, well, 2 months medyo pahinga pa, medyo kuyakoy pa ako nun. But yeah. Then the rest, what was yung experience na yun? Kasi I feel like all your life student ka, hindi mo na experience pagiging working student before. Right? So yung parang idea na parang tatalon ka sa ibang bansa and then mag-work ka. Alam mo, like, parang para sa akin, ano yung parang, malaking transition talaga. So, yeah, paano yung, mo na yun, yung adjustment na nangyari sa'yo? Kasi, lumipat ka na ibang kontinente and may responsibility ka na agad. Parang, sadali lang. Medyo, so, ano na-feel mo medyo may kahirapan. Medyo naging tricky siya, at some point din. But, mabilis tayo naka-adapt sa environment, sa culture, sa mga tao. Kasi ganyan tayo mga Pilipino, talagang gagawin natin ng paraan para makasabay at matuto sa buhay abroad. So yun lang, I just did what I'm supposed to do, Ako baga makisama ka, makibagay ka, ibang lahi. You learn the basics, naman tayo, nakapagsalita naman tayo kahit papaano, no? Yeah, that's pinaka-unswerte ng bansa natin. Second language na English. Nakapag-English tayo, second language naman natin yan. But yeah, I was in that really, nung time na yun na medyo barok-barok pa yung, yung English ko, yung salita ko. No? So may konting language barrier dun. Medyo na nauulol yung mga tao kapag, but I was really trying, hard and, my best to, kumbaga, hindi ko na nga pinag-aralan yung mga vocabulary, mga sa dictionary, parang na-adapt ko kaagad yung how they say things, words, accent, para na-pick up ko na lang siya bigla Kasi ang tagal ko sa customer service, no? Sa Walmart yan. Sa Walmart ako niyan for like, almost 3 years. 3 years, gotcha. Nag-target ako last year? Target for a year? Okay din doon. Maganda I get what you're saying, Yeah, so 3 years siya sign. It was up and downs, learning things, learning people. Hindi natin mabasa yung isip nila, but na-pick up ko yung mga maliliit na mga bagay na, na natutunan ko na naman din eventually, like how you treat yung syempre ibang lahi, and then how they say things, words, and basically ganun, parang yung pakikipagkapwa-tao sa ibang lahi, yun talaga kailangan matutunan mo siya, and then ayun, then ma-apply mo naman na yun as the time goes by. What was yung biggest culture shock mo nung pumunta ka here originally? Culture shock. Yung parang, ganito pala here. Parang doon ka na ano ka, taken aback, basically. Na merong na may mga favoritism yung mga tao. Can you elaborate? What do you mean by like yung mga lahi, like kahit sabihin natin sa trabaho or sa school. Kahit anong galing mo, parang hindi ka nila nakita. Mas gusto nila yung kapwa nila, like lahi nila, same color. Wow. That is unfortunate kasi ako, like, maybe unfortunate, or maybe kasi New Jersey is blue state. I don't know kung, or maybe 2024, iba na. Pero I don't know, it's just hindi ko pa, I'm thankful na hindi ko pa na-experience yan. Yung ganyang na-experience mo, right? Yeah. So that's something like, I don't know, that must have been like, to look forward to. Something to look forward to. I guess may mga maliliit mga co-worker ko. May co-worker akong medyo yung back then. Pero hindi yun boss, hindi siya naka-impact sa, I guess, sa work or something, right? So, tsaka hindi ako regular. Yeah, tsaka hindi niya ako personally like yung adjacent na yung mga people around us, I guess. Right. So like hindi ko pa siya personally na-experience, right? So that must have been crazy my experience mo yun. Kasi yeah. Yeah, yun lang naman, but
basically, wala talagang like malaking culture shock. Like parang expected ko na siyempre ibang lahi, ibang ibang lengguwahe, kanya-kanya ng diskarte sa buhay. Parang kailangan makipagsabayan tayo, Gotcha. ganyan tayo mga Pilipino, kilala tayo talaga pagdating sa mga ganyan, talagang hindi tayo papatalo sa Papatalo, sa mga ibang lahi. So kumbaga parang hindi siya ganong kalaking emotional damage or like parang Oh, culture wow. shock So sa hindi akin. dumaan sa isip mo before na gusto mo umuwi, like hindi nangyari sa Wala, yung gano'n? wala sign. Like sabi ko, putya, nandito na ako. Kumbaga, uurong ka or susulong ka eh. Parang either way. That's true. Parang laban ka talaga kasi nung pumasok sa isip ko yun na, ay putya, ano pala, permanent resident palang ang tema ko Status, dito. yeah. Pag sabi permanent resident, putya, dito ka na nakatira. Then eventually, magiging citizen ka, no? So, kumbaga parang, putya, yung karapatan nila, magiging karapatan mo na rin. Yep. So, sabi ko, I mean, kung pakupalan lang, Kinareer mo palang na. Pilipino. Diba? Kung magaling kayo, Yeah. gagalingan din namin. Kung yung sa bayan, parang alam mo yun. So, ganun tayo. So, kilala tayo dun. World class tayo kahit saan tayo makarating, regardless kung anong mga industriya yan, sa, teacher, nurse, kahit saan talaga tayo makarating. Yeah, it's crazy. Like, a few days ago, may nabasa akong article na like, merong sa Greenland, may mga Pinoy doon. And ang problema, ang population doon is, I think, 50,000, 40,000, may mga Pinoy doon. So, like, kasi na-curious ako sa article, binasa ko, may Pinoy sa Greenland? So yun nga, like, parang, ang crazy lang na parang, I feel like lahat ng bansa, meron kang makikita Pinoy. I mean, like, kahit saan ka pumunta, kahit saan sulok ka, it's really crazy, yeah. Willing tayo mag-work, kahit saan. Yes, you're right. Yan. Ang galing, no? Kahit saan sulok, yeah. Imposibleng hindi ka makita ng kababayan, Noipi na mag-approach sa'yo, oy, kabayan, kamusta? San ka? Etong mahirap dito, like, medyo ako dito, medyo cringe ako dito. Yung mga, ang hirap i-approach nung mga PhilAm. Okay. Hindi pa ako actually sa tagal ko here, wala pa ako actually nakakausap na PhilAm. Filipino-American. I think meron pero relative lang, pero hindi pa stranger. So, crazy. Yeah, anong experience ko sa mga PhilAm? Wala, iba yung mindset nila kasi cultured na yan eh, American culture na yan eh. Dito basically ang ano niyan, most of them is probably pinanganak sa Pilipinas pero dinala dito. So lumaki na dito. Yeah. So hindi naman ganun ka big deal like kung maging okay tayo or hindi tayo okay. I mean, basta lang, kumbaga ang masasuggest ko sa kanila, try to learn the culture. The culture, how we do things, how we celebrate things, how we treat each other as one, na mga kababayan natin na kapwa Pilipino, hindi yung parang itchapuera lang kasi lumaki na ako dito and whatnot. So, I mean, sabi mo cringe, I'm sure may stories ka. Ano yung specific naging cringe ka about PhilAm community or at least mga tao dyan? Like, I'm sure may memory ka or something na. Yeah. Just a coworker na parang like, you just like don't care about you like kung Pilipino ka, like magkapwa kay Pilipino. You don't talk, you don't anything unless i-approach mo siya, kusapin mo siya. Pero pucha English yun, syempre hindi nagtatagalog yun eh. So kumbaga parang ngayon lang, ang masasabi ko, Pilipino ka pa rin technically. Dito ka lang lumaki, yung dugo mo, pucha, kagaling sa bansa natin sinilangan. So, kumbaga, try to learn how we do things, we say things and how we, treat each other na, as a, Filipino way. Yung paggalang, yung pagrespeto sa kapwa, ganyan. Yung, kumbaga, how to, ma-recognize, ito, kapwa Pinoy, batiin ko, in a nice way, ganyan, kamustahin ko. Then kung hindi kayo maging okay, hindi walang problema, importante kumbaga na-recognize mo na Pilipino pala ganito. Konting konting jamming ba kung. Yeah. Oo, di ba? Kasi kung hindi, kumbaga parang ang alat nun, parang salty. Yung konting doon, but hinahayaan na lang natin yung mga or parang hinayaan ko na lang na. Yeah. Iba din kasi ang mga circle of friends na nun kasi syempre yeah, dito na lumaki.
or hindi naturuan ng mga magulang na ganyan, na lumingon sa pinanggalingan. But yeah, walang problema doon. Yeah. Walang problema doon. That's something na I feel like advantageous ako na sinasabi ko nito sa mga relatives ko, and even kay Jabez and sa friends ko na like, may benefits na late na ako here, like 20s na ako napunta here, kumbaga after college and everything. Kasi I feel like if lumaki ako here, bata pa ako, nandito pa lang ako, I feel like yung mindset ko will be, maging feeling ko, kilala ko sarili ko, I mean, yung bata ako, nakita mo naman ako nung kid ako, right? I feel like parang maging arrogante ako, like, yun nga, hindi marunong tumingin sa pinanggalingan and stuff. Like, I feel like maging ganun akong person, right? Kaya, naging thankful ako na adult na ako before ako napunta here kasi lagi akong, it's weird kasi maraming nagsasabi, you know, kasi nagbabasa ako sa Reddit sometimes ng mga threads about like mga, you know, migration, yung migrate PH, yung experiences nila here. And even sa'yo, tinatanong ko talaga ba? Usually naisip nila, namimiss na nila yung Pinas. Hindi, actually, baliktad. Nakakapag-adjust sila, katulad nangyari sa'yo, na nakapag-work, may kipaglaban, and then eventually dito na gusto. Ayaw nila bumalik sa Pinas kasi overpopulated, pollution, transpo, pangit, alam mo yung gano'n. Weirdly ako, habang tumatagal ako here, magto 2 years na ako here, mas namamahal ko yung Pinas, which is so weird to say kasi mas namimiss ko yung mga aspects sa Pilipinas. Gusto ko sa Pinas ganito, or maybe kasi suburban area ako. Gusto ko talaga ng walkable city kasi all my life sa city ako lumaki, sa Quezon City eh. So lahat nung gusto kong puntahan, ako din, yeah. Jeep. City boy tayo. City boy, yeah. So dito like medyo car boy na, or you know, kailangan ng kotse. Di ko gusto, ayoko yung, gusto ko talaga yung public transport kasi like may mga, yung vibes, you know, maglalakad lang ako there, pwede ko na puntahan, or pag malayo, magsasakay lang ako. Kita about experience, your first time to like, you know, practicing, kailangan mo kumuha ng lisensya ng sasakyan. Ganun, yeah. Paano yung maging experience mo doon? Stress ka or like pressured? Okay. I feel like first ako sasabihin on air. Ngayon ko pala kinukuha. Magtutours na ako here. Ngayon pala ako nag-driving test. Yeah. Kasi I was matigas ang ulo ko. Ang tigas ng ulo ko. You got this. Yeah, thank you. Ang tigas kasi ng ulo ko yung first year ko. Sinabi ko sa sarili ko, hindi, kaya kong hindi mag-car. Okay, magko-commute lang ako. Commute lang. On the way to work. Kahit na dalawang oras ang uwi ko, parang Pinas lang yan. Isip ko. Like parang, you know, yung hindi pala ganun, no? Sa NJ, ewan ko sa Missouri kung kamusta yung dyan, yung commute. Pero here, yung kotse na 10 minutes lang uwi mo, sa akin, nagiging an hour. Kasi yung route ng bus is paikot-ikot, right? So, 10 minutes lang if may car ka, 1 hour yung commute ko. Pero ang inisip ko na lang lagi, hindi, Pinas lang to. Parang Pinas lang. Di ba? Ganito na naman sa Pinas. Parang isang oras yung uwi ko, isang oras yung balik ko. Parang ganito lang. Just to cope sa ano. Pero yeah, ngayon ko pa lang siya inaano. Thankfully, automatic. Nag-drive na ako before sa Pinas, pero manual. Pero dito, automatic mo sa mas madali. Pero like, yeah, wala lang akong time kasi may work. Pero like, malapit na ako. Malapit ko na makuha yan. Kasi nakapasa na ako sa test. Like, kailangan na lang physical driving and then tapos na ako. Right. So, yun na lang, yeah. So, technically, meron kang permit to drive. Permit to drive, right? Yeah. Dapat may kasama. Dito sa NG, dapat may kasamang 21 older. Basta kailangan. Isama mo ako. I will guide you through all through the process. Yeah. Pero yeah, finish up lang yung point ko kanina. I guess yun lang yung parang habang tumatagal ako here, ewan ko sa'yo, pero akin, mas nagugustuhan ko yung Pinas. Kaya parang ang naging mindset ko, kasi ikaw sabi mo parang lalabang ka, diba? Kasi green card. Ewan ko kung citizen ka na right now. I don't know if like complication. Citizen na. Yeah, good for you. Congrats. Ako parang feeling ko, ewan ko, like parang gusto ko lang dito mag-ipon. Parang ang titingnan ko lang here, mag-grind lang ako here for, you know, how many years. And then doon ako sa Pinas. Build the life over there. Whatever, you know, business or... Ewan ko, like parang mas... Mag-i-impok ka lang dito. Yeah, yun yung mindset ko. Yeah. So parang, kasi naisip ko, bibili ako dito ng property, magbibuild ako ng life here. Parang, maybe sa life ko right now, maybe pwede siya mag-change, right? Kasi ang dami nag-change sa akin last year. Pero right now, parang yun yung mindset ko na parang, hindi, mag-ipon pa rin ako. Pero open naman ako magbago yun again, just to clarify. Open naman ako mag-change. Pero right now, yun yung nasa utak ko right now na, mag-ipon lang ako here, pero gusto ko pa rin sa Pinas. Parang ganun. Oo. Yeah. Ang hirap, no? Biglaan. Yeah. Biglaan yung transition mo din, no? Yeah, may build up, pero yung, yeah, parang ganun. Parang biglang, nandito na ako agad. Parang ganun, yeah. It's crazy. Oo. Pero yeah, so, wait. So, dahil may hawak ka, pwede na nating actually segue ako bit. Pag-usapan natin yung hawak mo right now, which is sa mga listeners. May all this time, may hawak si Mark na gitara. Oh yeah, so, acoustic. I feel like meron siyang collection sa likod. Ayun, no? Kung nakikita sa screen. Wala, parang syempre pastime. Acoustic, electric. Acoustic, electric.
So, na-curious ako actually kasi I think nung high school, New Era ka, right? Kasi I think nakikita kita sa campus, right? Am I crazy? Yeah, New Era, New Era High School. Nakita pa kita doon. Yes. Kasi nakita pa tayo doon. Yeah. So, na-curious ako like, paano nag-start yung music, interest mo in music, especially sa guitar? Probably nung sign. Elementary tayo, nag-ano din yan. Probably fourth grade. Then, yun yung parang pivotal moment sa buhay fourth grade. Fourth grade for you, wow. Oo, sa akin. Cause maraming nakilala, ganyan, natutunan. Then, after nung elementary. Music, instruments, probably, nung fourth grade din. And I'm just listening sa mga songs, mga OPM songs din. Good thing yung tito ko medyo marunong din. So, parang ngayon, sabi ko, paano yung ganito sa fretboard? Tapos parang ang tinuro niya lang sa akin, parang G chord lang, then C, A, E, yung basic D. Then the rest is yan. Collection. Yun parang naging push para mag-gitara basically, yeah. Tapos nung nag-New Era ka, 'di ba? New Era High School. Ako din, pero ang naging kwento niyan is nagano pa ako, sa UU pa ako. Sa mga hindi nakakaalam, sa UU High School ako. Pati parang I feel like parang hindi ako dito, parang hindi ako bagay dito. Ang lapit lang kasi, nilalakad lang. Isang tricycle, isang jeep lang, like less than 5 minutes. Doon sa Napocor Village. Sa mga di nakakaalam, sa loob ng Napocor Village, meron doon sa UU Elementary School at saka high school. Para sabi ko parang hindi ako okay dito, parang hindi ako bagay dito. Doon nag-high school si Jabez, by the way, yung co-host ko, yeah. Crazy, small world. Small kasi doon siya. Yeah. I feel like at one point, sana nandito siya, pero feel like mamumukhang kanya kasi like, ang small world. Hopefully so, no? Hopefully, yeah, hopefully. Pag Pero yeah, so bumalik ka sa New Era. No, nag-transfer na Nag-transfer ka sa New Era, rather, yeah. From sa UU High School, nag-transfer ako sa New Era, and then, hindi ko alam na nandun ka sa New Era High School. And then, we still see each other every once in a while, because hindi ko alam kung anong gitara that time. Yun yung parang lasting impression ko sa'yo. Like, lagi kami dalang... Pag kung sino may acoustic, parang ako yun, no? Yes, so, yes. Dun din, ang saya lang din, ang bilis lang din kasi 7, 8, 9, 10. Hindi ko alam, I don't know if I'm just saying this na parang ang bilis ng panahon kasi parang nandito na tayo sa moment na to, like ito, magkausap tayo in doing this. But yeah, 7th grade till 10th nung tapos na tayo ng junior high, parang ang bilis nga, but memorable kasi may mga friendship ulit na build after nung elementary na mga hindi nag-workout or mga relationship. But yeah, 7th grade, I was may mga nakilala na ako na nagigitara din, ganyan, kumakanta, nag-bass, nag-drums. So ayun na, parang sabi ko, parang buo ako ng sariling banda. Ayun, then banda kang junior high, nice. May mga nakilala na, and at one point, di ko alam if you're aware, nagkaroon ng Battle of the Bands sa New Era. We were nasa tayo noon, 9th grade. Grade 9 na tayo noon, sumali kami sa Battle of the Bands. Hindi naman kami pinalad kasi maraming magagaling talagang banda. So ayun na, parang katuwaan lang. Members mo that time? The names, maraming naging lineup pang banda but shout out din sa mga una ko nakilala si Ezekiel Crisostomo. Hindi ko alam kung kilala mo or nakilala. Familiar yung name, yeah. Taga dadaan lang yung nanay ko kasi meron siyang hello po. Nandito yung wash and dryer sa sa basement. But anyway, si Ezekiel was the first guy I know na kumakanta. Tapos nagano pa kami noon sa variety show nung sa atin sa New Era. Nag-guest si Donalyn Bartolome. Yes, time, remember that? Yeah. Kumanta doon, parang kumanta. Parang ganun, yeah. Tapos kumanta si Kyle doon.
Si Ezekiel, ako yung gitarista niya. I don't know if you That's can awesome. like That's awesome. I think remember. meron akong fragment ng memory nun. Yeah. Pero remember, Di like, ba parang, parang naka-jamming na siya, variety parang show, astig. di ba Yeah. sa Yeah. daan nila yung Bartolome, tapos parang kumanta doon, parang sumayawin, what na. Tapos, I remember din na nagkaroon tayo ng isa pang variety show ulit, na nag-guest yung Sponge Cola. I don't know if you can recall. Parang na-remember ko pero hindi ko matandaan. Pero alam ko, yeah. Ang saya nung araw na yun because Sponge Cola is, one of my favorite, influence sa band, music. Tapos ayun, na-form yung banda, tapos parang kahit sino na lang yung naging member. Ganyan. Tapos, after nun, tumutugtog na rin sa labas eh. Sa labas ng high school nagigig kasi na, nagkaroon na kayo ng gigs sa labas. Bar gigs, that's ganyan. Cool. That's cool. Pero ano siya, hindi siya bayad. Kasi ano lang eh, syempre, mga bata-bata pa, lang, mga thank you. Yeah, experience. bagito, di ba? It was just pure enjoyment eh. Tapos exposure, experience, ganyan. We go home wasted, ganyan. Tapos, but the best part is na-enjoy namin yung ginawa namin. Kasi parang, passion na siya, parang music. Passion. Parang, oo. Did you guys, like, naisip niyo ba before na, siya, gawing, like, nagawa ba kayo ng original songs or covers lang? Like, ano yung goal niyo dati? Just to have fun? Or naisip niyo, gawa tayo ng, seryosoy natin, gawa tayo ng, natin kanta? Like, dumaan ba yun sa isip niyo? To be honest, parang ang goal lang was to just enjoy music. Tapos parang jamming lang, tapos kilala kayo ng buong school, ganon. Yeah, ano ba naging famous kayo kasi parang, musicians kayo. Yeah, musicians, yeah. Not really, but ma-recognize ka ng mga kaklase, schoolmates na tumugtog sila sa Battle of the Bands. Exactly, yeah. But hindi yung instant hallway, like talagang famous. Hindi ganun like instant na talagang kasikatan cause yeah. Ang bilis lang din mabilis lang ang ang panahon nung tayo din eh. Ayun nga. Nung high school. Interesting. Doon na dumaan kasi naisip ko like at one point kung gusto mo ba siya maseryoso, gusto mo ba maging career yung music at one point. Kasi since bata ka, nag-guitar ka na and yun nga. At one point nung high school na seryoso siya to the point na nagigigs kayo. So dumaan sa isip ko like if dumaan sa isip mo na okay, seryoso ko kaya to, pwede ko ba to maging career like did that cross your mind at one point or talagang kilala mo sa okay. Oo. Lalo na nang nandito na ako sa States like sabi ko. I can kumbaga kasi syempre nagtatrabaho ka na you can basically technically physically afford the things like instruments and whatever why not going hanap buhay or like gawing regular sumagi yan sa isip ko one point pero like iba yung demand talaga ng trabaho yung alam mo yung pressure yung kailangan kumayod ka yung may day job ka alam mo yun tas kumayod ka magtrabaho ka para mangipambayad ka sa bills mo because I thought at first baka hindi lang naman maging okay yung takbo ng music career or journey pero hindi ko pa siya technically nasisimulan. So, but eventually, kung makahanap ng mga members na talagang, yung mga right members na makapag-jamming, makapagsulat ng kanta, maybe cover band or sariling materials din. Baka makapag-gig, ganyan, baka mabayaran or baka may talent fee, eventually. Pero but sa ngayon, I'm still in the process of learning. Ako talaga personally like kaka-acquire ko lang din ng mga gamit ganyan. Oh really? Like recently lang okay. So recently lang nag-spark ulit yung simulan ulit yung music or parang nawala kasi siya nung paglipat dito sa States. Medyo syempre trabaho ka, kayod ka. Ka sa work, yeah. Oo, tapos syempre wala ka pa ng trabaho so wala kang something na you can you can jam with like acoustic or But since may gamit na, although may mga kakilala na ako, mga Noipi din, mga Pinoy, medyo may kalayuan kasi I recently moved here dito sa Kansas City, Missouri. Doon sila sa Colombia.
may parang ano kami doon, mabanggit ko lang din, may parang banda kami doon na banda rito, banda ron, cover band. But yeah, still learning things again. Kumbaga parang back to square one. But yeah, we'll get, like? I'll get there. Anong feeling na like, na bumalik yung passion, right? Like after years of locking in sa work, like nandito ulit, may financial stability ka na enough to like buy yung instruments, may cover band na. Yeah, anong feeling ulit na like parang binabalik mo yung parang feeling mo before nung high school? Yung before. Yeah. As an adult now. Nakakatuwa cause may mga nakilala na akong mga Pinoy na pwedeng maka-jamming sa banda, ganyan, nakabili ng gamit na kasi as a musician, parang hindi ka musician kung wala kang sariling gamit. Yun ang sa I remember at some point nung sa mga Battle of the Bands ganyan or sa mga gig, nangihiram kami ng gamit, nag-aarkila, pinag-aambagan na maka-arkila ng acoustic, ng electric, or ng drum set, or ng bass guitar para yung members, lahat, may gamit, makapag-ensayo, makapag-practice rehearsal, sumampa sa either bar gig or Battle of the Band, then we just, nakakatuwa na, alam mo yun, na you have the means na kahit paano ng sarili mong gamit and practice and enjoy kung ano man yung parang binigay ni God basically, technically na parang talent. I don't know, parang natutunan ko na lang eventually. Although still learning, katulad nga ng sinasabi ko. Mm-hmm. So right now, balik parang, okay lang na hindi mo spoil, parang I'm curious lang if right now nasa utak mo, may sinulat ka na bang original music or songs or, ganun ka ba person sa tingin mo sa songwriter or ikaw yung sa instruments, like ano ka, ano yung like angle mo right now when it comes to music right now? Sa ngayon, wala pang composition or like songwriting cause I was sa banda kasi way back talagang ako yung parang initiator, like parang guys, kailangan makatugtog tayo mamaya, makapag-practice rehearsal, makasampa tayo sa gig, parang naging road manager ako noon that time. Although technically part ako ng banda, gitarista ako, pero ako yung nag-i-initiate na managerial ganun niya. Kailangan ganito, kailangan ganyan. Hindi ko pa na-explore yung, hindi ko alam kung meron sa akin na parang alam yung songwriting, kung meron bang maybe. Although pwedeng magsulat cause for the past 8 years, love life, trabaho, career, whatever. Dami mo ng experiences, yep. Dapat meron na, 'di ba? Para eventually siguro kung pagka ng oras at makasulat ng makaisip ng idea, maybe but I'm not of talaga, hindi talaga ako yung singer kasi or the vocalist should be the one talaga, siya yung frontman. Siya yung frontman, so siya dapat din magsusulat. And then the whole band will just kumbaga the whole band will gather around para pag-aralan yung piece, yung sinulat niya ng mga letra to make it song, melody and instruments and whatever. Then ayun, mare-record niyo yung kanta, kung sumikat, magustuhan ng tao, boom, yun. Sikat kayo or like big time na kayo, then kailangan mo maging consistent kasi doon sa craft na yun na gusto mo. But I'm still learning, and yung mga members may kalayuan tsaka medyo matatanda, so kailangan maganda sana kung same age lang. Ayun, ang stig kasi like parang same tayo ng hindi man creative field kasi like music, right? Creative field. I feel like sa akin naman is filmmaking. Right now, sa'yo filmmaking, diba? Yung frustration ko here, kasi meron akong mga friends right now na like parang willing mag-shoot and stuff, and parang right ka rin sa photography, diba? Photography, video, editing, everything, film. So luckily meron ako na meet here na like willing, like willing mag-shoot and stuff, pero like ang frustration ko is parang sa'yo din, parang ka-vibe, alam mo yun, like parang something na it's just ang crazy, parang same tayo in that sense, like parang kailangan may tamang crew kasi like ito yung frustrating part sa'yo kasi banda sa'yo, sa akin is filmmaking na like it's a collaborative effort, alam mo, hindi mo kaya mag-isa,
So it's yeah. frustrating na like parang yung connection ko sa Pinas. I guess yun yung one of the things kung ba't gusto ko rin umuwi sa Pinas kasi ang dami ko doon na meet na connections na we could just like, hey, tara gawa Marurunong tayo. magagaling Yeah. on their own, Yeah, and craft. kabisado na namin yung Oo. kilos, yung ng isa't isa, Exactly, kasi nakatrabaho na before. Oo. Yeah. So like parang I guess yun lang yung pinakakapitan ko right now na like yun talaga yung gusto kong gawin. Pero like, agad dito I guess medyo mahirap maghanap. Pero maybe 2 years pa lang naman ako here, di ba? I'm sure makahanap ako. Pero ang cool lang na parang similar tayo in that sense yung exploration ng creative arts natin na like frustrating maghanap ng ibang tao. Sa gaming, di mo ba naisip like magano ka maging streamer ka, then like live streaming gaming? Di ako gamer. Not quite really gamer, no? Parang hobby lang siya yung gaming, like parang ginagawa ko lang pag uwi sa work. Pastime, stress reliever. Yeah. Pero di ko nakikita siyang gawing career. Marami din mga content creator na mga gaming, no? Mga live streaming, ganyan, di ba? For sure. Yeah. Si Kong TV, yan, sila, yung Team Payaman, di ba? Para mga gaming yan sila. Wala na akong update sa kanila, actually. Hindi ko na alam kung it's been so many years na. Since huli ko tinignan yung channel, so, ewan ko kung kamusta na sila. Ako din, hindi ko na rin napapanood eh. Kasi nung pandemic, parang nung pandemic, nag-boom sila. Doon ko din sila nakilala nung pandemic. So, yeah. Kung TV din the whole Team Payaman na, team, yeah. Association. Baya nakakatuwa lang din na in today's ito nga syempre technology and whatnot, ang dali mo na lang like matutunan yung isang bagay or mag-share ng isang bagay. At makakilala ng somebody, someone somewhere. Yeah. And eventually magkaroon ng maging kayo or like makilala mo or like alam mo yun? Yeah. Social media, but kailangan natin gamitin yan in a good way, hindi yung alam mo yun. So, yeah, for sure. I feel like yun yung ko dito, yung magandang culture siya kasi yun nga, like, ewan ko, impression ko kasi sa Pinas mahihain yung mga tao. Dito kasi like parang may mga taong kumakausap sa akin out of nowhere. And gusto ko yun. Kasi like parang gusto ko yun kasi gusto ko lang minsan makapag-make ng connection na surprising kasi may mga naganoon ako experience right now, may mga naging friends ako dahil biglaan ko lang kinausap sila, bigla lang like, hey, what's up, blah 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 blah, and then kung kasama ko na sila, kumain kami sa labas, parang wow, that's crazy. Sa Pinas pa, I feel like mahirap yung gawin kasi usually parang hirap pag may tatapin ka sa face, titingnan ka mula ulo hanggang paa, like bakit mo ako kinakausap, right? Pero here like sobrang receptive ng tao na yeah, blah, 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 blah. Dito mga approachable naman ng mga tao. Ibang lahi. I don't know if yung experience mo kasi akin yun for New Jersey and tsaka New York, I guess kasi malapit ako sa New York, so mas open yung tao. Pero especially sa New York, like you could just talk to anybody, just like entertain ka nila, or mostly mostly ganun. So same thing here, ganun naman ng mga tao dito. So anong difference sa Missouri tsaka sa New Jersey? Anong impression mo sa ayaw ko kung nakapunta ka na sa ibang states? I went to New York. Good thing you ask. I went to New York 2019. October ng 2019, meron dyan na concert yung mga tito natin sa December Ab. Hindi ko alam kung mapapanood. Pero shout out sa mga December Ab fans dyan na pinanood ko sila. Lumipad ang aming team sa New York, nice. New York City para mapanood yung banda. It was a good time. I had fun ako personally ko sa isang December Avenue sa influence talagang idol talaga, especially yung gitarista, siya yung kasi gitarista ako, so kumbaga parang siya yung focus ko dun siya yung mission ko. But pumunta kami New York City 2019 to see them, watch them, and then New York City, so medyo parang nasan ako, parang parang nakikita ko lang sa palabas to, pelikula, sa commercial. Yes. Internet, tapos andun ka sa Times Square. Nakatayo ka doon. And then you feel like, America, like. So kahit matagal big time. Yeah, kahit it's been a while. Yeah. Pero it was surreal, kinda, parang hindi ko alam kung naginip ako na nakatayo ko doon New York City Times Square, kasi nakikita mo lang siya sa 'di ba, internet, sa TV, sa movies. I feel like nandun ako
Yeah, I feel like we had the same experience. Like, yun yung exact words na nagamit ko. Kasi, ano lang siya before eh. Like, parang hindi siya totoong location sa akin. Alam mo yun, like, parang kasi nakikita Oo. mo siya sa movies. Parang fantasy, parang Yeah, sci-fi. yeah, exactly. Yeah, di ba at one point, parang naging Sa konsepto lang siya sa movie akin. Right? Yeah. Diba? So, Spider-Man sa mga New ganun. York City yan, Yeah. di ba? Yeah. Tsaka yun yung lagi Spider-Man nasisira, the di ba? movie. Pag sa mga disaster movie, like New York, parang, okay. Mhm. So, at one point, parang naging part na siya sa utak ko na, it's a concept. Parang fantasy location, right? Yun. So, I get yun yung time na nasa Times Square ako for the first time. I think Christmas na rin. Akala ko Something like cartoons eh. Yeah, that parang Akala ko naano lang ako cartoons dun na out of body na, I'm actually here. Oh, yung pala, Parang totoo pala, New York City. New York City, tapos sabi yung Liberty Statue. Yeah. Pero Actually, di ko na pupuntahan yun. Hindi mo napuntahan? Nakita ko silip lang, pero hindi pa ako ever pupunta doon. Maybe someday, maybe this year. Kailangan mo sumakay na sign eh, ng boat, right? Oh, then to cross the Staten Island. Yes. Para makapag-tour doon sa And I know, alam ko pwede kang pumasok mismo sa loob nung yun yung statue. alam ko, yeah. I feel like one of these months kasi, I feel like maging available ako this year, hopefully. Hopefully summer makabalik ka. Yeah, for sure. Malapit lang, di ba? New Jersey, New York, di ba? Yeah, I'm thankful na like malapit ako sa train station. So, ang biyahe ko from house to New York is an hour and a half lang. Literal, parang MOA lang siya. Damn. So, Really? sobrang swerte ko here kasi like parang ano lang siya. Again, yung parang MOA, pag pupunta ako MOA sa Pinas, like, kasi malapit na ako sa... Wala Quezon City, mapunta ng MOA. Yeah, parang ganun. So, parang yun An hour at least. Yeah, doon ako like na, yun nga, one of the things like, I'm really thankful sa New Jersey ako. Kasi ako, I'm just gonna be honest. Hindi ko ma-imagine tumira sa gitna. Let's say Texas or yung right now sa Missouri, yung that area. Ewan ko, parang buti na lang dito ako sa New Jersey. Ewan ko, I don't know about you kasi city talaga ako, so buti na malapit ako sa New York. I can't. Hindi ka mismo downtown like city talaga, no? Yeah. Like medyo suburban-ish. Yeah, so parang hindi ako. Dito rin naman, medyo neighborhood, outside city limit. Kasi ikaw city boy ka rin, right? Paano ka kasi ako talaga like, ako, I just, di ko ma-imagine makatumira sa bandang gitna ng US, you know? Midwest. Yeah, basically. So, paano yung experience mo na yun? Especially, sabi mo, city boy ka rin. So, like, bilang na punta sa suburban life. I guess, 8 years na, so, nasanay ka na ba? Or nandun pa rin yung craving mo na tumira ka sa city? Kasi sabi mo, palipat-lipat ka, right? So, I don't know kung experience mo. Ito kasi sign, basically, itong Kansas City, it's one of the biggest city dito sa Missouri. Okay. Although merong Kansas State. I don't know if you're aware. Right? Yeah, yun yung confusing sa Kansas, right? Like merong Kansas State. And Pero then ito Kansas City, nandito ako sa Kansas City, Missouri. Pero ang nakakatuwa niyan, you're just few minutes away dun sa state mismo ng Kansas State pag nandito ka. Okay. Sa Kansas City, Missouri. Medyo confusing Yeah, crazy. Baya. Yeah. Hindi, dito sa Midwest, okay naman, medyo lang weather, medyo may medyo makulit lang yung weather, but it's a gateway sa West kasi. So nandito ako sa sa Midwest, sa Missouri. Technically malapit ako papunta ng Kansas State, Colorado, Oklahoma, Texas, then up north, Ohio, Kentucky, tama ba? That's down south. Iowa, Nebraska. Then on the east side naman is paglagpas mo ng St. Louis, di ko alam kung naririnig mo yung St. Louis, Missouri. Medyo delikado dyan. Pagka napadad ka. 7 hours siya sa aking pinakamamahal na sa sa girlfriend ko, 7 hours siya. Jeez. So, hindi ganun kalapit, hindi rin ganun kalayo. Well, 7 hours. Pero syempre, kung kailangan niya ako doon, like ngayon, I will drive that 7 hours. Jeez. Wait, straight? Papunta, pabalik. Straight. Hindi naman ko yun. 7 hours straight. That is crazy. Pwede hinto ka, syempre. Magpapagas ka, magme-merienda ka, and whatnot. Yeah. But that is crazy. But yeah, she's down there sa sa Chicago, downtown. Medyo nadaanan na natin yun real quick kagad. Interesting. I guess yun ko like, yung parang excited ako. Kasi parang gusto ko rin actually idea nila. Ang ganda ng concept sa US na like, isang malaking lupa lang siya, di ba? So,
technically, kung gusto mo talaga, kung gugustuhin mo, pwede from New Jersey papuntang California, Somewhere, anywhere, yeah. just anywhere, right? So parang Technically, you doon can ako drive. excited mag-road trip basically. You can drive. Maybe in a few years. Pero By for now, land. poproblemahin ko muna yung license ko. Isa lang. Pero ang cool, ang Hopefully cool. soon, yeah. Hopefully soon na. Yeah, for sure. Pero yun, Yeah. so... And para ano ka rin, baka makabisita ka rin dito sa Midwest summer. Yeah, like, Makita cool, tayo summer. Yeah, exact. Ang cool ng idea nila, like, parang we could just, like, if may enough time, you know, like, parang, hey, stay ako dyan for a few days or so, or maybe, I don't know, ang cool lang na, like, we got to, like, talk again. Kasi, like, may potential na, like, you know what, if, like, kung gusto talaga ako or ikaw, like, we can actually go to each other's places, right? Or baka sa Chicago na tayo magkita. There we go, yeah. Yan ang gustong puntahan, yeah. Doon tayo magkita sa sa downtown. Downtown, yeah. Kasi, ayaw ko kung okay lang. Kasi nakwento mo at one point, but lilipat ka doon, right? So, are you excited? Anong prospect mo there of like moving sa Chicago? Like, are you excited? I might move sa Chicago because, you know, she's down there. She's over there. Mm-hmm. So, yun ang magiging major na yan sa akin, you know, because life change. Nandito ako for 8 years, no. Mm-hmm. Midwest pa rin technically, but I'm not quite sure kung magiging ready ako talaga emotionally, mentally, kasi downtown Chicago malaking city, parang sabi ko. Di ka na ba nasanay sa city? Like parang naano ka na, like sanay pa rin naman, pero like sa akin ang doon is yung traffic. Sa akin yung traffic ang magiging diyan, pivotal sa akin diyan. Kasi sobrang tindi ng traffic doon eh. Mm-hmm. Tapos bumper to bumper, no? Pahirapan ng parking. Dito sa Kansas City, mga loko-loko din yung mga driver, but may kaluwangan yung kalsada dito. Yeah, actually, doon ang culture shock sa US na ang lawak. Dito sa New Jersey, ang lawak ng roads. Lalawak, di ba? Ng kalsada, di ba? Lalaki ng parking. So I get you na pag nasa city na parang mas masikip, you know, parang medyo, like, aside from like traffic, ano pa yung mga, sabi mo kasi parang hindi ka ready emotionally. Like, can we like tap into that? Like, why do you feel like hindi ka pa ready, hindi pa feel na ready ka emotionally to move in or to move sa Chicago? Well, bukod doon, you know, bukod sa traffic, you know, at matindi pahirapan ng trapiko, parking, medyo may delikadong part. Hindi kasi sa Chicago kasi there's northeast, west, northeast, west, south part, no. May mga part ng Chicago na medyo tricky, creepy at delikado. Para I think I'll be okay because dun sa sa neighborhood niya safe naman. So eventually siguro masanay lang din ako sa mga kung paano yung mga tao magmaneho dun. Yun ang pinakamalaking sa akin kasi. You know, pagka medyo ako sa lugar na hindi ko kabisado, tapos yung mga drivers are just like stupid crazy kung magmaneho or like alam mo yun. Yeah. So basically yun lang eh. Mm-hmm. But I just don't know how soon I'll be able to move over there. Mm-hmm. Para yun syempre magkasama na at yeah, I'm happy for you guys. Yeah, like parang nandun ako sa stage ng relationship na salamat. Seriously considering, you know, living together. That's a big step. So, you know, I'm excited for you. Sa'yo kailangan tumatanda na eh. I know. Tayo na, so yeah. May mga kwento for sure off the record later. Pero yeah, I get what you're saying. Yeah. Just commitment time, you know. Medyo pressure lang konti, but we will figure it out and work things out. There we go. Yeah, yun ang important thing. Like, figure out, work things out together. Mm-hmm. Yeah. Yes, sir. Yeah, for sure. So ikaw, teka maiba ako pa. More on sa akin yung anong like I'm thinking about ano bang magandang question sa iyo, pare ko eh. So 2 years sign, no? 2 years. New Jersey. Yep. And you've been working
for the past 2 years straight or I like think on and off? yeah. Palipat-lipat? Yeah, inisip ko, yeah. Since October, nag-work na ako eh. So, nandito ako 2024 ng August. Tapos, October. Kinongratulate kita nun. Yeah, remember, yeah. Thank you for that. Or yeah, binati kita ng, I said something na, kasi nakita ko papunta ka dito, pa-migrate ka na, and then touchdown, nandito ka na. Parang, touchdown, yeah. You remember that? lang Yeah. yata ako Dude, sa my day mo, yung memory mo is so awesome. You still remember that. Ang stig. Namamanga ako kasi ako person talaga, medyo goldfish ako when it comes to that. So, pag may mga taong nakakaalala ng mga small details, parang, dude, that's amazing. Parang ganun. Wow. So, kaya paulit-ulit Naalala mo? ako namamanga sa'yo kasi like, ako like, namamanga ako sa ganyan people na like me. Like, naalala mo ako, di ko naalala. Oh, yeah. Pero nandun tayo sa moment na yun. Parang ganun. Yeah. Anyway, yun. So, yeah, working. Hanggang ngayon, working pa rin, Daily grind ba? Like daily, you work I'm thankful na ngayon na like, kasi nasabi ko before na target ako, right? Umalis ako doon, and then meron akong work ngayon as like sa hotel. So, mas thankful ako kasi yung schedule here is mas okay schedule, mas okay yung okay yung schedule mo. Tapos, mas nakakahinga ako. Yeah. Okay. Target? Okay. Target kasi is like, yeah, it's a job. It's a job, Did you like, get the discount like as employee? For sure. Yeah. Doon ako thankful kasi like, ikaw ba? Yeah. Sa Walmart, yun, meron. Ang laking tulong ng discount. Yeah. I think sa amin, 15%, 10% yung employee, tas pag member ka ng Target or something, 5%, so 15. So, nag-stack siya. So, ang laking bagay nun kasi 15% din yun, no? Minus 15%. Oh, yeah. Para nakakatipid sa mga stuff. Less na yung sales tax. Exactly. Din, halos discount din doon sa item. Yeah. Parang ganun na rin, yeah. So, you learn a lot things. Kasi, Target was the first job, right? Dami mo natutunan, nakilala. Yeah. For sure. Oo. Tapos doon agad sa ganung klaseng environment, right? Tapos overnight pa ako actually that time. Overnight ka pa, no? Medyo matindi. Pero yun nga, Bakbakan. Nagtagal ako doon a year and a half. Pero like at one point, I just gotta stop. Congratulations. Hindi lang nakakatagal sa mga retail store ng, kasi ikaw a year and a half, ako almost 3 years. 3 years, yeah. Tumagal ka rin, yeah. Sa Walmart ako niyan, 3 years. Tapos kung saan na ako napadpad. And now you're here. So, masaya ka ngayon sa kung anong trabaho. Yeah, for sure, daming time. Which is, yun yung privileged ako na yun yung problema ko right now. I have a lot of time to figure out kung anong gagawin ko. You know what I mean? So I feel like same tayo ng trajectory-ish kasi ikaw like parang you're beginning to like, you pick up your guitar, like go again sa passion mo sa band. I guess yun yung akin like parang find some more other things interesting. Yeah, for sure. Na like productive things. Yeah, na outside of work and the daily grind ng buhay, right? Yeah, or practice your own craft or anong mga hobbies ang ano mo, no? For sure. Mga kailangan natin ng kailangan natin ng mastery class. Kuha tayo on the side. Ganon, yung mga parang workshop, class or whatever about sa ginagawa natin. Kasi malaking palagi ko magiging malaking tulong yun, no? Kasi mas mahahasa tayo, mas siguro, no? For sure. To meet other people and learn, more things about sa craft natin kung anong man, So yun. Ano pa ba? Ano ba bang maganda nating pag-usap? May idea kung may curious ka pa kasi I think we can like talk about a lot more off the record, kasi I feel like may mga topics na like ganon. Pero like parang may video chat na lang. Video chat na lang. Pero wala naman akong problema kung may other topics ka or questions, but teka, ako nag-iisip din ako ng mga questions sa iyo like ayoko maging personal parang hirap nating pwede naman, sasabihin ko naman kung next topic, ang hirap nating personalin wala na lang pangalan. Okay. Oo. Huwag na tayo magbanggit ng pangalan siguro. Ako sa akin I don't mind pag-usapan yung nakaraan. Okay. Shit. Ako ba muna? Sabi ako. Go for it. Yeah, kung parang may gusto ko sabihin lalaki sa lalaki, no? Yeah. And ito para sa mga viewers and listeners, no? Parang siguro aral, hindi ko alam kung magiging aral siya or like parang kakapulutan ng something or ano.
sa relationship. Oh, shit. So, oh shit, yeah, man. But, Parang may gusto ka sabihin. Go ahead, yeah. The mic is yours. eto siguro, yung huling ex. Sa huling ex ko, no? Medyo, mabigat to. Okay. Because anybody can listen and watch this, sa internet. Kumbaga, wag lang tayo mag-name drop. At malay ba nila kung who is who, which is which. Yeah. The last relationship, ako na, I've been to is, kinda messed up. But, tapos naman na siya. Okay. Ang kwento niyan, baka magaling yung girlfriend ko, yung jowa ko, but, just, disclaimer, wala namang, but, umalis ako ng US, umalis ako ng States, nag-migrate. Sabi ko, maghintay ka lang mga, ilang taon, ganyan. Tapos, kasi may visa, di ba? May visang pwede mong i-apply, di ba? Then, pagka eventually, ganon, maging citizen ka or green card ka, you can, kumbaga yung girlfriend mo, boyfriend mo sa Pilipinas, pwede mong madala. Anong nangyari is, parang cheating din. So, nangyari niyan, sucks. nandito na ako niyan sign sa States, for like, let's say, a year. Umuwi ako ng Pinas ng 2019. Ang dami nangyari nung tas pandemic, COVID, Pucha, Umuwi ako noon. It wasn't like, kumbaga, hindi na ganun, wala na yung sparks, hindi na ganun. Mararamdaman mo yun, lalaki ka like, alam mo yun, in a relationship kayo. Kung ano yung, yung una, and then till, parang hindi na ganun ka, yung feelings, So tas eventually nalaman ko, she been cheating on me nung wala ako sa Pilipinas. Yeah, that's rough. For a year, tas bumalik ako. Bumalik ako, parang, well, technically, kami pa rin, pero parang, you can feel, you can sense na. But, nasabi ko lang, because that's really messed up. Hindi natin yun really deserve, kung sino man lang nakakapanood at nakakakinig, na, kasi parang, ewan ko, that was the first time, I think, na talagang may nagano sa akin na like, alam mo yung parang tinataiyan ka, patalikod sa ulo mo, like, and na alam yung parang kayo pa. Pero like long distance. Pero she been, cheating, that's, alam mo yun, that's sobrang messed up lang. I don't know, hindi ko alam kung masisisi ko siya or what, but like, past is past. But, maging lesson yun sa mga in a relationship na, kapag kayo na, talagang panghawakan nyo na yun, because you never know, it might work out, it might not work out, pero ganoon talaga eh. But yun, na-share ko lang, so sa mga diyan na still going strong, sa mga relationship now, sana hindi maging yung distance, yung time difference, na syempre you guys been together for, hindi natin alam kung ilang years, but kumbaga makakaraos yan eh. Kung 'di ba, kung kayo talaga, kung hindi naman, thank you, but na-share ko lang na parang hindi ko alam bakit. Yeah, biglang actually I'm surprised na share mo. I appreciate that. Thank you for like being vulnerable sa past mo. It's my pleasure, pero ayun lang, heads up lang sa mga nasa long distance diyan, So, hingi kayo ng payo sa akin or either kayo sign. Yeah. Kasi ang hirap ng long distance. It may work, it might not work for some it's not for everybody, reason, for sure. For reasonable reason. Yeah. Hindi para sa lahat eh. Pero kung you guys keep the faith, whatever, the trust, loyalty, sincerity, kung ano man, na kaya yung i-keep yung nyo, do it, because it might be worth it, at the end of the day.
magkakasama ulit kayo, at maybe, magkasama na talaga nga kayo, at you live happily ever after. Hindi naman, ano yan yung pansamantala lang naman yan, yung distansya, di ba? Mahirap lang. Yun lang ang na-experience ko din. And since nag-uusap tayo about yung experiences like for the past 8 years, long distance is really tough. Hindi siya talaga para sa lahat. Yep. So kung bolog nyo, kung kaya nyo, may pundasyon na kayo, you've been together maybe let's say a year, 2, maybe baka kaya magawa ng paraan. Although wag nyong i-risk sa ngayon. And nakakatawa kasi merong problema ngayon sa USCIS sign sa immigration. Ayoko masyado maging dito yung may recent changes sa green card? May mga recent changes sa USCIS immigration. Hindi na siguro tayo masyado mag-detail kasi nakaka-stress siya, nakaka-stress siya isipin. Hindi lang kasi million of people, kundi man tens of hundreds of thousands na people na gustong maging permanent resident dito, magkaroon ng green card, the legal way, the right way. They're doing their best, to do the right thing. Pero papabalikin sila ng kung saan man sila bansa nang galing at doon mag-a-apply ulit. Yep. Or back to zero, back to square one. Hindi ko magets yun. We don't really wanna be dito sa sa podcast na like yung politika. Ang hirap kasi pag-usapan, but in God's will, hopefully maging okay yung immigration soon. Para lang sa lahat maging okay. Di ba kasi for sure. lahat naman ng tao may kanya-kanyang pinagdadaanan, may kanya-kanyang pangarap at lumalaban ng patas sa buhay at sana hopefully I don't know how soon maayos yung problema sa immigration kasi nandito na tayo sa States yung mga issue is nandito yung issues na pinag-uusapan and nakakabahala lang. Hindi ko alam kung gaano ka concerned about dyan sa medyo ako personally yung changes sa like sa mga ganyan kung paano i-handle yung immigrants basically here sa US. So disappointing, medyo nakatakot, but wala kung pwede lang magmura ng mga politiko or whoever. I mean, pero pati sa Pinas din, may nga din sa Pinas, kung updated ka sa mga nangyayari sa Pilipinas. Ano din, crazy. Just, may disappointing time. Ko alam kung gaano ka-update sa Pilipinas, sa happenings sa Pilipinas. Hindi ako masyadong, I try to avoid the, I feel like dahil citizen ka ng US, I feel like okay lang. Wag na. Kasi na-stress ka lang lalo. May stress ka lang lalo. Ipakialam ka pa rin, technically, sa bansang sinilangan, but like, ayun, parang yun yung sinumpaan Yun yung susumpaan mo, medyo, lang kita, kasi mag-citizen ka soon. Sabi doon, kailangan mong i-give up yung loyalty mo sa bansa na yun. Yep. Kasi magta-transition ka, magiging citizen ka na dito. Yeah. So basically, American citizen na daw ako. American citizen na raw ako. Traidor ka sa bayan, sabi ni General Luna. I've been watching recently kasi General tsaka Goyo. So like yun yung idea. Although ikaw PR ka na, basically, nasa iyo pang Filipino citizenship mo. Yeah. Think about it. Hindi ko alam kung i-give up mo yan to be, American citizen and be to live here. Because maraming pros and cons kapag ito na usapan natin, topic na natin to, Sige, ito na siguro to. Pagka American citizen ka na, yung mga pros and cons, meron yan doon sa nung ikaw PR, nung ako din permanent resident, green card holder, may mga pros and cons din yan, but either way nasa iyo pa rin ang choice. Kumbaga hawak mo pa rin ang beat, no? Yeah. Kumbaga nasa sayo pa rin kung gusto mong manatili dito sa states as a PR, permanent resident, green card holder. Pero Filipino citizen ka pa rin, technically, basically. Passport pa rin ng Pilipinas ang gamit mo. Pero dito ka nakatira and what not, kung anong gusto mong gawin dito ginagawa mo. Or mag-citizen.
American citizen. Yep. But like, keep in mind na ang sabi doon is, i-give up mo yung loyalty mo sa bansa na yun, kung saan ka man nanggaling, and then you will technically maybe basically, eventually ma-adapt mo na yung culture, American culture, whatever, na ayun nga. So yun lang. Pero well, sa papel sa batas, American citizen ako. Pero hindi nila mawawala sa akin, puso-tisip. Talagang I mean, nakita mo may tattoo ka. Pinoy stars ako. in the sun. Yeah. 3 stars in the sun. The Philippine there we go. flag fight. So, puso-tisip talagang kahit saan mo dalin ako, talagang sa American citizen, but puso-tisip talaga mananatili na Pinoy. There we go. Walang makakapagbago niya kasi like, hindi tayo nag-i-Inglesan dito ngayon, like Tagalog sa Tagalog tayo, no? But yun lang. Wala naman na akong masyadong may dadagdag dun sa indifference of things or like yeah, di ko alam kung anong it's gonna take a few more years, and again yung after this recording ko kwento ko yung nangyari sa just something na like parang may mga life changes na parang I've been napapaisip ako if like I should stay here or not, mga ganun. Pero yeah, tama ka, like just may pros and cons in both sides kung permanent resident may ako choice ka side if you wanna stay here as a PR or bumalik sa Pilipinas. Kasi sabi mo gusto mong mag-impok lang dito. Gusto mo bumalik pero sa Pilipinas. Pero at the same time, gusto ko yung American passport. Right. Gusto ko mag-Europe nang walang visa. For sure. Hindi ko na need ng visa, you know what I mean? For sure. Yeah, pwede na ako doon. Mga ganun lang. So, blue passport can bring you somewhere, anywhere. Almost anywhere sa US. If you're passport ng blue passport holder, yeah. Although, okay din naman yung Pinas na passport, but like, hindi siya katulad ng blue passport. Iba yung kapangyarihan doon Yeah. Iba yung kapangyarihan doon. So, yun din. Ang difference nun, no? Kapag PR ka, permanent resident, green card holder, Pilipinas pa rin ang passport mo. But if you transition to American citizen, so blue passport. One of the few benefits, yeah. And para sa akin, that's a huge benefit kasi ako, maybe yun din yung nag-change sa akin ever since yung mga nangyari sa life ko. Like, parang gusto mag-travel pala. Parang travel pala. So parang, yun ang kinoconsider ko lang. Again, it's gonna take a few more years bago ako pwedeng mag-try maging citizen. So, meron pa akong time to think. Pero thank you for giving me tips. Thank you. Take note, hindi mo kailangan ng blue passport kung gusto mo mag-travel all over the States. Kailangan mo lang ng real ID, license, na may star. Recent ko lang yan na-discover. Kailangan ko na kunin yung real ID. Kailangan ng real ID. So, yun, sa airport kasi, sa TSA, yun ang require. Yep. So, sa mga hindi nakakaalam dyan at nandito sa States, sa mga viewers and listeners. May mga ganito din sa US, guys. Okay? Akala nyo sa Pinas na may mga national ID, Kenemberlu. Dito may real ID pala dito. Sabi ko, anong diferensya na itong lisensya ko na to? Hindi pa enough for it. Ito walang star. Ito may star. So, yung may star, yun daw yung real ID. Yung ito, walang star. Yeah. Hindi siya valid ID daw. Pero yun license yun. Driver's license. Pero crazy, yun yung lagi titiyan nila for most of like identification mo, driver's license, which is again, US, may mga ganung weird shit. Pero yun, crazy. Other than that, like, just to zoom out lang, I guess, like, gusto ko mag-thank you kasi like, again, giving your time here sa podcast. Anytime, for sure, salamat din. Yeah, dami natin nadaan ng topic. So I appreciate it. Before we go, like, I guess meron ka ba gusto i-shout out your Sockmed? Ewan ko, something like lasting social media. Yeah, kung comfy ka lang mag-share, kung anything to plug, maybe ginagawa mo. Wala naman sign, but ayun lang, shout out lang siguro sa mga tropa, sa mga friends ko. Just sa Pinas na if you guys watching, listening, kamusta kayo dyan at ingat palagi always at just keep on being good guy, be positive always at saan kaya natin sa mga friends natin nung elementary? Especially sa kanila, it goes to those people, to them. Kamusta kayo? Pag-usapan ba natin yan? Like, may mga update kasi ako sa kanila, like nakikita mo naman, nakikita naman natin sa I think after this recording, I'm curious actually.
social media. Yeah, I'm curious. Tatanungin kita kasi I feel like mas ano mo sila, mas tap in ka sa lives nila kasi ako like, yun nga, malayo na ako. Pero yun, wait, sorry. May question ako before we end kasi of course, I almost forgot. So, tinatanong namin ito sa lahat ng guests namin. You know, you could answer this seriously or jokingly, ka bahala. Sure. Mark, para kanino ka bumabangon? Para kanino bumabangon? Well, number one, of course, sa sarili, family, and para sa ating ekonomiya. Ayun lang ang short answer. With, of course, with our best Savior and Protector, Lord God, na nandyan na para sa atin always. So just keep on, looking up, and He'll be right there with you. Always. There we go. Good answer. Yeah. Mark, thank you so much for being here sa episode. Salamat, really appreciate it. Hopefully we could like get you again kung may time ka or something kasi I feel like maganda pagkasama si Jabis here kasi nagsauyo ka, and feeling ko tsaka nasa pasong tamo din. Ang liit ng mundo natin kasi I feel like kilala ka din niya. I feel like I might know him. You might know me. Yeah. So it's crazy to think about. So sana like, pag makuha ka, nandito rin siya. Pero para thank you. Tatlo na tayo dito. Yeah, tatlo na. Yeah. Pero we can talk about more things. For sure, yeah. I feel like marami din siyang memories na like magugulat tayo na, tatanda mo yun, diba? Yes, sir. But yeah, thank you so much. Ang dami mo na share. Thank you sa like sa catch up back and forth. It's nice to like reconnect again. Yes, you're welcome anytime, and maraming salamat din sa opportunity. Yeah. Time and effort na, andito tayo sa ating magandang podcast or like, streaming platform. So, guys, stream sign, di ba, Felix, sa kanyang, mga videos, vlogs and, something like this. Ikaw na nag-vlog. Thank you. Yeah. Thank you. Mismo, no? So, just subscribe lang sa kanya and, like, comment, share sa ating pare ko na si San, di ba, Felix? Thank you so much, San. No, yeah. Thank you din. Thank you for helping me plug. Yeah. Hindi ko na kailangan gawin. Yeah. So, subscribe, Spotify, parang, YouTube. Parang outro, outro, yeah. Pero yeah, other than that, just thank you. And guys, thank you so much for watching and or listening. I hope you enjoyed. And we'll see you guys again next week. Yeah, next week. Next Friday. Yes, sir. Salamat. Bye-bye, guys. Bye-bye!